Anong masasabi mo dito sa Park ng Bulacan na provincial capital? Ano ba dapat sabihin? Ano? Ano? The trees are O di tall, malamig, presko, fresco. matulog. Pero, Tinitingnan ka ng mga bata. Ayun, tinitingnan ka, nag-shoot ka sila. sa BSU po kayo? Saan kayo nag-aaral? Ha? BSU. Sa BSU? Mga Freshman. freshmen o Ano na po? Second year na po. anong course nyo? Course po. Ako po tourism. Ah, Taga rito kayo o nagdodoy? Ano po? Nag-share po kami sana ng word of God. ah, Pwede po ba kayo sharean? ba't merong camera kanina? Ano bang... Ano lang, para ano lang po yan, kumbaga po sa church lang po namin. Ah, Parang, pwede po ba? Kahit 5 minutes lang. oh, sige. Religion ba yan? Christian po sana, pero yung sineshare naman po namin, wala naman pong Ah, religion. Kumbaga po, ini-encourage lang, opo, ganun. General. Ini-encourage lang po kami nung nasa church po namin na mag-share po kami ng word of God. Oo naman. Okay lang po ba? Oh, nagpa-vlog lang ako ng konti. Okay lang ano. Okay lang. Cute na pala yung camera nila. Hi po! Ito mo. Papopost ba kami dyan, Kuya? Oo naman. Hindi nyo makikita kung hindi kayo magsusubscribe. Nire-represent nyo. God's nyo? family. God's family in church nyo. Opo. Global ministry. Share lang po kami kahit 4 to 5 minutes. Oh, saglit lang. Oh, sige. Bali, ano lang po, pagka naririnig niyo po yung Antonay, ano po ba yung una pong pumapasok sa isip? O di, daan na nagduduktong sa may tubig para makatawid. Ako, tama. Ano po pangalan ni Rose? Rose. So, tama po si Sister Rose na yung Antolay po is nagdudugtong po siya sa dalawang place po. And then, ang tanong po dito is, kung mapapansin po natin, parang sa tao po and sa Diyos, parang wala pong nagdudugtong. In general naman po siya. So, ang tanong po dito, ano ang tanging dahilan ng pagkakalayong ito ng tao sa Diyos? So, kung makikita po natin, parang wala pong tulay, di ba? And then, yung tanong nga po dito is, ano po yung tanging dahilan ng pagkakalayong ito ng tao sa Diyos? And itinuturo po sa Biblia na mahal ng Diyos ang lahat ng tao at nais niya na magpakilala ng lubusan. So, balit hindi nadarama ng tao ang malaking pag-ibig ng Diyos sapagkat ang tao po ay nalalayo sa Diyos. And so next po is ito po yung tanging dahilan kung ba't nalalayo po yung tao sa Diyos, which is yung kasalanan po. In general naman po siya. Sabi po sa Isaiah 59 verse 2 po, kasalanan ang tanging dahilan ng kanyang pagkakalayo sa Diyos. And sabi naman po sa Roma 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at walang sino mang maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. And sa pangalawang tanong po is, saan humahantong ang pagkakalayong ito ng tao sa Diyos? So, saan daw po humahantong? Since nakita po natin yung kasalanan, humahantong po ito sa kamatayan, paghuhukom at impyerno. Naniniwala po ba tayo na may impyerno and meron po tayo? Yes, amen po. So, sabi po dito, ang pagkakalayong ito ay humahantong sa kamatayan. And sabi po sa Roma 6 verse 23, sapagkat kamatayan po ang kabayaran ng kasalanan. And yung pangatlong tanong po is, meron pa bang paraan upang ang mga sitwasyong ito ay maiwasan? Meron pa daw po bang paraan para maiwasan po yung kamatayan, paghukom and impyerno? Ang tanging paraan po is ito po, yung tulay po natin which is si Jesucristo po. Opo, siya po yung daan. Opo. Sabi po sa Juan 14 verse 6, sabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. And then sabi po sa unang Pedro 3 verse 18, sapagkat si Kristo ay namatay para sa inyo dahil sa kasalanan ng lahat upang iharap tayo sa Diyos. And yung next question po is, kung si Kristo ay namatay para sa kasalanan ng tao, nangangahulugan bang ligtas na ang lahat? Kung kayo po yung tatanungin ko, nangangahulugan po bang ligtas na po yung lahat? Hindi. Yan, tama po si Sister Rose. Hindi po. Is ang kailangan po natin gawin is tanggapin po natin si Lord as our personal Savior. Sabi po dito sa Juan 1 verse 12, ngunit ang lahat ng sumasampalataya at tumanggap kay Jesus ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. And sabi naman po sa Juan 3 verse 18, hindi na hinahatulang maparusahan ang mga sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi sumasampalataya kay Jesus. And sabi po dito na
ang bawat tao ay kinakailangang magpasya sa kanyang sarili kung tatanggapin niya si Jesus sa kanyang buhay. So, may kakayahan daw po tayong magpasya if tatanggapin po natin si Lord as our personal Savior or hindi po. Kagaya po ng tanong po kanina, is naniniwala po ba tayo na may impyerno and meron pong langit? So, kung dito po, pinapakita po na sumasampalataya po, which is yung pagtanggap po natin kay Lord as our personal Savior. And once na tinanggap po natin siya as our Lord and personal Savior, parang hindi na po natin mararanasan yung kamatayan, paghuhukom, and yung sinasabi ko po yung walang hanggang parusa po sa impyerno. And then yan, kung makikita po natin, ito po yung heart natin, parang magsisilbi po siyang heart. And nananahan po sa atin yung sarili lang natin, kumbaga po parang sa lahat po ng ginagawa natin, it is more on nagpapasya po tayo para po sa sarili natin. And once po na tinanggap po natin si Lord as our personal Savior, is parang sa lahat po ng gagawin natin is tatanungin na po natin si Lord, kumbaga, Lord, tama po ba itong gagawin ko? Lord, makakabuti po ba yung gagawin ko sa akin? Parang nagkakaroon na po ng relationship po between you and the Lord po. So, yun, doon po nagtatapos po yung sabi po dito na sinabi ng salita ng Diyos, ang Biblia, na may buhay na walang hanggan ang lahat ng nananalig at tumanggap sa Panginoong Jesus. Ikaw ay may buhay na walang hanggan. Pwede po bang video, tapos kaway lang po tayo? Pindutin mo na agad. Kaway lang po. Yan, thank you po. Thank you po. Salamat. Sige, ingat kayo. Thank you po. God bless. Ingat po. God bless.